Go! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito ako ulit, Skinong Epi, guro sa AP7 upang ipaliwanag sa atin ang napapanahong paksa na pagdating ng mga kanluranin sa Asya. At wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, dumako na tayo sa pinakalunduin ng ating aralin. Mahalagang talakayin natin ito dahil una, nakasaad sa ating most essential learning competency na dapat masuri natin ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Mahalaga ito na matalakay natin dahil anuman ang nakikita natin na pangyayari sa nakaraan ay maaari natin maging batayan sa kasalukuyan. Kung bakit nga ba humantong ang ilang mga sitwasyon, pangyayari sa kasalukuyan, ay ito'y nag-ugat mula sa kanilang mga pinagdaanan mula sa nakaraan. Okay? Tumako na tayo. Ano nga ba ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay isang salitang Latin o pinagmulan nito ay ang salitang colonus na nangangahulugang magsasaka. Bakit nga ba magsasaka yung pinanggalingan ng kolonyalismo? Makikita kasi sa konsepto ng kolonyalismo na direktang pinamamahalaan ang isang sinakop na lugar. Ibig sabihin, nangangahulugan lang na yung lupa doon sa isang lugar talagang pakikinabangan niya, no? Gagamitin niya yung mga likas na yaman na yon upang magamit sa kanyang sariling interes. Kaya talagang ang kolonus o ang paggamit nito ng salitang ito ay nakaugat sa pagkuha ng lupa. Ano naman ang mga dahilan ng pagdating ng mga kanluranin dito sa Asya? Isa na rito ay yung pagtugon sa pangangailangan ng mga taga-Europa. Umuunlad na ang Europa ng mga panahon na ito. Sa pag-unlad ng isang lugar, kinakailangan niyang masustentuhan yung pangangailangan niya. Kaya kinakailangan niya rin makahanap pa ng ibang lugar na maaaring makapuno sa kanyang mga pangangailangan. Ikalawa, eksplorasyon. Naglayag ang mga taga-Europa o Europeo noon at nag-umpisa ang pagtuklas sa iba't ibang mga lupain. Ikatlo ay ang pagbabago ng ekonomiya at teknolohiya. Natuto ang mga tao ng iba't iba pang mga kagamitan at paano ito gamitin at higit pang mapakinabangan. Doon naglundo ang pagkakaroon ng mga dahilan kung bakit ang mga kanluranin ay nakalayag papuntang Asya. Dagdag pa rito ay ang pang-apat, kinakailangan nila ang mga preservatives o ang mga spices, mga pampalasa ng pagkain. Kinakailangan nilang magkaroon ng proseso ng pag-iimbak ng karne. No? Ikalima, yung pagdagdag din ng yaman ng isang bansa. Noong mga panahon na ito, may sistema ng merkantilismo na kung saan ang mga ginto, pilak ay nagiging batayan upang matawag na isang mayaman ang isang bansa. Isa pa rito, yung mga hiyas, mga perlas, batayan nito ng yaman. Dagdag pa doon sa pagkakaroon nila ng kaalaman sa kagamitan, mayroon ng compass at astrolabe ng mga panahon na ito. Okay? At ito na nga yung nabanggit kanina, sistemang merkantilismo. Kung sino may pinamaraming ginto at pilak, siyang maituturing na makapangyarihan at mayamang bansa. Isa pa yung krusada. Yung krusada ay isang dahilan. Dahil nais mabawi nila yung banal na lupain na nasakop ng mga Turkong Muslim pagtuntong ng 1400s. Now, ano naman ang imperialismo? Ang imperialismo ay nagmula sa salitang Latin na imperium na nangangahulugang command. Nangangahulugan lang din to na ang kapag nasa yugtunan ng imperialismo ang isang bansa o makapangyarihang bansa, higit na dominasyon ng makapangyarihan nito. Dahil kontrolado niya na yung aspekto ng politika, kabuhayan at kultura ng isang bansa. At kailangan niyang kontrolin ang mga bansa na ito upang mapanatili ang kanyang lakas, puwersa sa pandaigdigang kapangyarihan. Now, nag-ugat ito sa mga mangangalakal na Europeo. Makikita natin may mga iba't ibang ruta. Yung unang ruta, yung mula sa China, mula sa lungsod ng Samarkand at Bokhara,
Yung ikalawang ruta ay yung gitnang ruta, yung mula sa baybayin ng Syria na dadaan papuntang Golfo ng Persia. At yung pangatlo, yung timog na ruta, yung dumadaan papuntang India. Now, ano mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin? Marami pa, no? Bukod sa ating mga nauna nang nabanggit. Pero, palawakin natin yung krusada. Nabanggit na ito kanina eh. Sa krusada, makita natin, may intensyon ang mga taga-Europa, lalo na sila Papa Urban, na muling mabawi ang banal na lupain, alinsunod sa pangako sa Biblia. Ngunit, ganap na nasakop na ng mga Turkong Muslim ang lugar. Nung napabagsak ang Constantinople, malaking signos ito na talagang kubkub na yung buong lugar. No? Isa pa, yung paglalayag ni Marco Polo. Nung naglayag si Marco Polo, isa siyang adventurerong taga Venice, no? Natuklasan niya sa China eh, 'di ba? Malayang nakita nila Marco Polo ang tagumpay ng paglalayag dito. Kaya yung mga ruta na nabanggit, yung sa China, sa India at yung gitnang ruta. Yan. Yung Tibet, Burma, Laos, Java at Siberia. Malaki ang ginampanan ng travels of Marco Polo upang higit na makita ang esensya, halaga, kung bakit kailangang maglayag ng mga taga-Europa. Mayroon pa, ang Renaissance o Renaissance, no, na nangangahulugang muling pagsilang. Napalawak muli ng mga taga-Europa ang kanilang kaalaman. Muling pagbabalik tanaw sa ganda at husay na mayroon ng Gresya at Roma noon. Malabis din ang interes nila dahil sa relihiyon. Nagkaroon na rin sila ng iba't ibang teknikalidad at komplikadong pag-unawa sa edukasyon. At ito na ang pagbagsak ng Constantinople. Malaking signos ito na nakubkub na ang lugar at hindi na maaari pangdaanan ng mga taga-Europa na nakaapekto sa rutang pangkalakalan ng India at China. Kaya naman nung napasa kamay ng mga Turkong Muslim noong 1453 ang Constantinople, malinaw sa mga ito na hindi na sila makadadaan pa. Kaya naman, nung naganap na kontrol nila ang kalakalan, no? Wala nang dadaanan. Ang kanilang ginawa, wala nang choice kundi maglayag gamit ang karagatan. At hindi na itong nakagawian o nakatradisyonal na lang ruta. Ang tanging nakinabang lang kasi rito sa mga Turkong Muslim ay mga ngalakal na taga Venice, Genoa at Florence. Mga pawang lugar sa Italia. At ang mga kalakal na nakuha sa Asia patungong Portugal, Spain, Netherlands, England at France ay naapektuhan. Napilitang humanap ng ibang ruta ang mga Portuges, Espanyol, Dutch, Hollandes, Ingles at Pranses. Sa tulong na lang ng astrolabe at compass, nagawa nilang mag-risk, no, patungo sa iba't ibang lugar. Meron pa, no, yung merkantilismo, dahilan din yan. Sino ay maraming ginto at pilak, nabanggit na kanina. At ito namang sumunod ay yung pagbabangko. Papaunlad na kasi ang Europa noon. Higit na pag-maintain ng kapangyarihan na lang ang kanilang intensyon at nais sa mga panahon na ito. Kaya naman higit na malaki ang emphasis nila sa pagpapahalaga sa kalakalan. Now, sa pagdating ng mga kanluranin sa Asia, makikita naman natin dito at kung sino-sino mga dumating na bansa. Ang pagdating ng mga Europeo sa Asia ay signos naman ng pagpapalawak pa ng kapangyarihan ng mga nabanggit na bansa. Ano-ano nga ba ang ginawa? Balik-tanawan lang natin, no? Noong una pa lang, makikita na natin na makapangyarihan silang mga bansa. Bakit? Nakapagpondo sila. No? Meron silang nailabas ng mga pera para makarating ang mga Portuguese dito. Kilalang-kilala ang mga Portuguese na manlalakbay. Isa na rito si Henry o Prinsipe Henry the Navigator. Una niyang nalayag ang Asia. Siya ang unang nakatuklas ng kontinenteng ito na higit na masagana. Spices man yan, yaman mineral ba yan, o ano pa man. Si Bartolomeo Diaz, mahalaga ang kanyang role pagdating sa timog, ruta ng timog, no, papuntang timog. At si Vasco da Gama, no, papuntang yung daan ng Cape of Good Hope, Africa, India,
Yan ang mga ambag ng mga Portuges na ito. Hindi naman natin may kakailan na si Alfonso Albuquerque ay mahalagang tao o persona rin pagdating sa paglalayag. Dahil ang Strait of Malacca, na kung saan mahalagang-mahalaga pagdating sa mga spices o pampalasa ng pagkain, ay nakapag-ambag sa bagay nito. Nagbunga ito at nagbigay daan ang mga paglalayag na to upang makatuklas pa ng mga bagong lupain, bagong ruta at higit sa lahat, produkto mula sa Malaysia at Indonesia at ang India. Isa pa, ang isang ambag nito, lalo't higit, no, ang paglalayag o ruta ni Magellan. Makikita natin dito yung pagtuklas na bilog ang mundo. Na dati, inaakala ng mga Europeo na flat lang. 'Di ba? Mahalaga rin na makita natin yung ruta ni Magellan dahil natuklasan sa paglalayag na ito na hindi dapat dinadaanan ng Pacific Ocean. Maraming trahedyang dinaanan ng ruta ni Magellan at marami naman din itong naiambag na kaalaman kalaunan sa mga manlalayag. Diba? Nakita natin dito, no? Mula 1519 to 1520, South America ang kanilang binabaybay. Pero 1520 to 1521, palayag na sila papuntang Pacific Ocean. Tumagos sila papuntang Philippines o Guam, Philippines, taong 1521. So come to think of it, mula sa 5 barko, isa lang ang nakauwi at nakabalik sa kanila pagdating ulit sa Europa. At hindi na nakabalik si Ferdinand Magellan dyan dahil nalagutan na siya dito sa Pilipinas. Now, mahalaga ang mga bagay o ruta na ito dahil ang ruta mula sa Timog Silangang Asya ay kalaunang magiging sentrong ruta papuntang buong mundo. No, makikita naman natin kung paano naiugnay ng blue na linya, no, asul na linya yung mga ruta papunta sa kalakalan sa China na nag-iimbak ng, ng produkto mong porselana, tsaa, asukal, silk, at mga metal. Gayun din naman, mayroon din kaugnayan din tong ruta na to ng Dutch East Indies sa mga produkto ng India, yung cloth, mga damit, yarn, silk, indigo, pepper, mga pampalasa ng pagkain, pilak, silver. So, sa kabuuan, mahalaga ang mga rutang ito dahil nagbigay daan ito upang higit na yumabong ang aspektong ekonomiko ng mga taga-Europa na di kalaunan mag-uugat sa pananakop ng mga lugar sa Timog Silangang Asya. Bakit? Makikita natin dito ang Pilipinas, nasakop ng Spain. Ang Cochin China, Indochina ay nasakop naman ng France. Yan yung mga bansang Vietnam, Laos, Cambodia. Yung Myanmar naman, Malaysia, Brunei Darussalam ay nasakop ng Great Britain. No? Ang Indonesia ay nasakop ng Netherlands at Portugal. So malinaw sa atin na malaki ang role talaga ng pananakop, no? Later on kasi maapektuhan niya yung pamumuhay ng mga tao. Pero ito yung mga sum up ng mga Portuguese na dumating sa atin. Mapapansin dito, kontrolado ng mga Europeo lagi yung aspektong ekonomiya ng isang bansa pag ito'y sinakop nila. Bakit? Siyempre, mapipilay ang isang bansa na sinakop nila kapag kinontrol nila yung mga daungan o yung mga pantalan. Kasi alam na nila yung mga papasok na produkto at lalabas sa mga produkto, yung kabuhayan ng tao. Kapag nakontrol kasi ang kabuhayan ng tao, magiging sunod-sunuran nito alinsunod sa kagustuhan nila. At ang Portuguese ay sinakop ng Espanya 60 taon. Lumaya noong 1640, ngunit sinakop din naman ito ng France at England. Pagdating naman ng mga Ingles sa Timog at Kanlurang Asya, no? Makikita natin dito yung Ceylon, Sri Lanka, Burma, Malaya ay sinakop ng Great Britain. No? At malaking role din yung inaasahan dito na mananakop sila at kokontrolin din nila yung tinatawag nating aspektong pangkabuhayan gamit ang British East India Company. So, si John Cabot, pag tinignan ninyo, isang marinerong namuno sa England, malaki ang kanyang ginampanan na bahagi kasi yung pagsakop naman ng Canada. No, wala naman yung sa Timog at Kanlurang Asya. Pero, later on, makikita natin kung gaano kayabong yung sakop ng mga bansa ng Great Britain. Na magpahanggang ngayon, dahil sa epekto ng kanilang
monarkiya, yung mga ibang bansang nasakop niya dati, itinuturing pa rin hanggang sa kasalukuyan na head of state nila ang hari ng Espanya. Di ba? Tulad na ng Canada, New Zealand, Australia, maging ang Malaya, Singapore, at Ceylon, na ngayon ay Sri Lanka. Okay, 1622, makikita natin talagang kalakalan din ang isang kinontrol nila. Ang kakaiba lang dito ay yung pagkakaroon nila ng concession o yung pakikipagkasundo nila upang magkaroon ng karapatan makapagnegosyo sa lugar na yon. Tapos pinaupahan ni Haring Charles ang mga pulo sa Bombay at pumayag din naman sila Aurangzeb, 'di ba? Sa mga panahon na ito, imperyong Mogul na to sa India na higit na magpapalawak kalaunan ng mga bagay-bagay sa pananakop ng mga Briton. Anong sumunod? Pagdating ng mga Espanyol, alam naman natin, pinondohan ito ni Haring Ferdinand at Reyna Isabela upang masakop ang mga lupain sa silangan. Sumunod ay pagdating ng Pranses, yan yun mga Indochina countries, Vietnam, Laos, Cambodia, malaki parang impluensya hanggang sa kasalukuyan. Pagpapalaganap din ng misyonerong mga Kristiyano ang isang layunin din nila, ang pagpapalaganap ng relihiyon. Sabi nga natin dati, parang kung sinabi ito ng mga grade school teachers ninyo sa Philippine history, yung 3 Gs na tinatawag, God, Gold, and Glory. Yan yung mga dahilan kung bakit nanakop ang mga kanluranin. Sa pagdating naman ng mga Olandes, ito, Indonesia yung pinakasinakop nitong Netherlands, no? Nagtayo sila ng Dutch East India Company na isang kumpanyang higit na mas matagumpay kaysa sa British East India Company. So sa kabuuan, sum it up, no, yung France, nakita natin sinakop niya yung buong French Indochina. Pare-pareho sila ng pamamaraan. Komersyal ang isang paraan nila upang higit na magpayaman. Ang Dutch East India, ganun din. No? Ang Turkong Ottoman naman, para mapanatili yung poder ng kapangyarihan sa kanila, nakipag-alyansa sila sa Great Britain para maging protectorate nila. No? Naging protectorate ng Great Britain kasi ang Bahrain, ngunit tinatalsik ang mga British ni General Shah Reza Pahlavi na mababanggit sa mga susunod pang mga aralin. Next, pagdating ng mga kanluranin sa Asia, anong mga epekto nito? Nabanggitan natin ito kanina. Okay, ang kolonyalismo, babalikan natin, ito ay direktang kontrol o pagkontrol sa isang lupa na nasakop ng ibang bansa. Ang imperialismo, pagpapalawak ng teritoryo pero higit na kontrol ang kanyang ginagawa sa ekonomiya at politika. Palawakin ang impluensya ang pangunahing layunin. Anong epekto ng imperialismo? No? Kolonyalismo at imperialismo. Marami. Isa na rito ay ang sumusunod. Larangan ng ekonomiya. No? Kinontrol ng pera, kabuhayan. Politika. Ang mga leader may basbas ng mga mananakop. At yung sosyo-kultura. Siyempre, pamumuhay, kinagisnan. So, sa larangan ng ekonomiya, ang mga hilaw na materyales ang una nilang pukaw ng pansin na kukunin talaga. Tapos, yung pamilihang paglalagay ng produkto, kaya nga hinawakan nila ang mga trade, kalakalan, at pag-ubos ng likas na yaman. Yan ang isang epekto ng mga mananakop. Dagdag pa, may mga iba naman silang mga naidulot, no? Tulad ng pagpapatayo ng mga riles, tulay, kalsada, tren, diba? Pagkakaroon din ng mga asya ng mga ngalakal. Higit na pagkakaroon ng ugnayan sa buong mundo. At lastly, yung mga pagtatayo ng ospital, isa to sa epekto pa rin. Sa larangan ng politika naman, ang ginawa nila, hiwalay na estado na pamumuno, di ba? Kaya ang ginawa nila sa mga katutubo, masyado nilang ginawan yung white man's burden, na kung saan, sinasabi natin dito, yung mga taong katutubo, ay ito yung mga pinasama nilang imahe. Diba? Sasabihin nila hindi sibilisado, hindi maayos ang pamumuno o pamamaraan ng pagkapwa-tao, etc. Sentralisado pamamahala para higit na makontrol ang isang pamahalaan at yung pagkakahati-hati ng rehiyon. Yan. Isa sa mga epekto ng mga colonizers din yan eh. Yung mga sigalot ngayon sa teritoryo, na idulot minsan yan ng mga mananakop. Kasi sila yung nag-specify o kalaunan magsasabi, hanggang dito lang yung boundary ng lugar nyo. May mga tao mula doon sa isang bansa doon na nandun. Kaya nga yung Thailand at Malaysia may dispute. No? Merong away o gulo sa isang poder nila na
May mga Muslim doon sa isang southern part ng Thailand na dapat sana ay Malaysia, no? Ang Pilipinas at Indonesia, merong isang lugar din na pinagtatalo, yung Sulawesi. 'Di ba? Mas maraming Indonesian doon kaysa sa mga Pilipino pero nasa bahagi ng Pilipinas. Isa pa yung Sabah, Malaysia. 'Di ba? Yan ay epekto ng mga mananakop na hindi nila lubos na naintindihan paano hahati ng mga lugar na nagdulot ng mga present day o pangkasalukuyang problema sa mga bansa. Ano pa, larangan ng sosyokultura, kinontrol siyempre yung pag um, pagsandig o higit na paggamit ng produkto ng dayuhan kaysa sa produktong kanila. Di ba? Pati yung paniniwala, na kontrol at pananampalataya. Gayun din ang paghahalo ng lahi ay isang epekto ng kolonisasyon sa larangan ng sosyokultura. Gayun din yung pagkain, pamumuhay at iba pa. So lahatin natin, no? Magandang tapusin ang bahaging ito gamit ang akda na isinulat ni Rudyard Kipling na to, The White Man's Burden, 1899. And allow me to read, no? Sinabi niya nga rito, take up one white man's burden. Send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile to serve your captives' need. To wait in heavy harness, unfluttered folk and wild. Your new-caught sullen peoples, half devil and half child. Walang ibang ginawa mga mananakop kundi higit na pasamain pa ang imahe ng mga sinakop nilang lugar. Sabihing sibilisado sila at hindi sibilisado ang lugar na sinasakop nila. Kaya nasa atin na ang mga kapalaran upang higit na maunawaan paano pa natin higit na matutuklasan ang ating pagkakakilanlan dahil ito ay naapektuhan na ng mga mananakop noon pa man sa ating kasaysayan. Kaya dito tayo magwawakas. Paalam. Vamos!